God bless everyone. Meron tayo dito gagawing isang Panasonic na Econavi inverter. Yan siya. Ang naging problema nito ay hindi daw siya lumalamig. Ayan. So ito yung kanyang bandang likuran. Buksan natin. So ayan. So ang gagawin natin ay bubuksan natin, titingnan natin kung may pressure siya para malaman natin kung bakit hindi siya lumalamig. Umaandar naman yung compressor. Kaya lang sa aking pagkakaobserba, matagal ko siyang pinandar ay hindi siya lumalamig kahit init dito, kahit konti, wala siya. So, putulin natin. Wala kayang butas nito. Kanyang suction line, paglalagay ng service valve, yung discharge line niya. So yan, nilagyan natin siya ng 110 PSI at bababa natin, tingnan natin kung may pagbabago siya. So yun, 110. Bigyan natin siya ng 8 oras. Yan, bali itong isang ito, dito yan sa discharge line. At ito namang isa, sinargahan din natin ng 105 lang, PSI, suction line naman yan. Yan, yun nilagyan natin, titingnan din natin. Sabay natin siyang obserbahan sa loob ng 8 oras. Kung ano yung makikita natin, mabuti na yung habaan natin para sigurado yung ating pagliligtas. Yan. Wala pang 2 minuto. Ayan agad siya. Ibig sabihin, suction line yung may butas niyan. O, bumaba. Ito namang discharge line, wala. Bali, 2 naging butas nito. Isang filter dryer at saka yung suction line. So, yan. Ang laki na ng ibinaba niya, yan, oh. So, kumpirmado, suction line, bubuksan natin yung kanyang suction line, yung kanyang evaporator section, at titingnan natin yung butas. Dito, sigurado na tayo, wala. Yung ating discharge line na yan, o yung condensing unit, walang butas yan. Kumpirmado na yan. So, bubuksan natin to. Yan. Yun. So yan, matapos natin matanggal yung metal screw, ayun, lumabas na yung isa, yun, oh. Hihilahin lang natin dito yan. Yan, tumba na yan. So palibasa ay dito yung suspect natin na ginawa natin, pinutol natin itong kapilyari. Tapos puputulin din natin to. Kaya naman pinuputol natin kasi mahirap maghinang dyan, baka mamaya masunog natin yung plastic. So isang hinangan na lang pagkakabit. So, kung mayroon pang lalabas na langis, yun, linis. Yun. So, yun, sumisirit. Ayun, oh. Ayun. Dito, ayan, oh. Ang lakas, ayan, oh. Kitang-kita yung butas niya. Ayan, oh. Itong lugar na yan, yan, nilinis natin. So, yan ang tama. So, yan, nilinis natin. Ulitin natin ang karga para sigurado yung ating hinangin. So, yan, oh. Yun. Yan, yung butas na yan, yan, oh. So, okay. So, ang paghihinang ng alumino, matapos nating linisin, huwag nating itututok yung ating apoy dun sa mismong butas. Lalaro-laruin natin
At pagkatapos alalay na sinusundot natin, pag natunaw na, okay na yan. So ganyan lang ang paghinang ng aluminum para hindi mabutas dahil manipis lang yan. So yan, pinargahan natin siya ng 100 PSI. Tingnan natin yung ating hinina ngayon. So ayun, ibig sabihin pasok na pasok, sureball na sureball yung hinang natin. Tingnan natin na konti para maganda ang pustuhan. Yun o, kintab ng hinang natin, kintab. Oh, dito wala. So ayos, dito lang talaga sa lugar na yan. So ayan, pasok na pasok yung hinang natin. Ayan o, ilulubog natin sa tubig para kumpirmado. So yan, ilubog natin. Tingnan natin kung dito wala. Ayan, wala dyan o. Sabihin malinis. Malinis yung pagkakabira natin. Ayun yung hininang natin, nasa ilalim, ayun. Pero ito may lumalabas dito, ayan o, dito. Ayan o, yung hininang natin sa ilalim. Tapos mayroon pa rito sa ibabaw na to. Ayan. So yun, hininang natin. At okay na. Ayan o. Ngayon ilulubog uli natin siya sa tubig para sigurado tayo. So yun, wala na. Maliwanag pa sa sabaw ng pusit yan. Wala na, ayan o. Dito yan eh. Ito yung hininang natin isa. So okay na yan. So yan, salinan pa uli natin. Ayun o, sibak na sibak ang dumi niyan, sigurado. Sibak na sibak ang dumi. Ayun. Ayos. So yan, ang ginawa natin, inihiga natin para madali siyang hinangin. Tapos sinapin na natin ng basang-basahan para hindi madamage siyang kanyang flooring na yan. Yan, pag nakatayo yan, siding yan. Pero pagka nakahiga, flooring yan. So nabigyan natin ng basang-basahan, hinangin na natin yan. So yan, ikabit na natin. Ayan o, ayos na. Ang ganda. Ipaprocess, vacuum at saka karga na lang to, okay na. So yun, okay na. May kabit na natin lahat ng kanyang shelves. Ayan. So katulad ng dati, mayroon tayong filter dryer na ginagamit. Pinapalitan natin ng bago yan. Ayan, itong ating gagamitin dyan. Ayun. Bali, ito yung ginagamit ko kasi double sealed dito eh. Itong filter dryer na to. Ayan o. Double sealed siya. Tibay. So yan, okay na. Nakakoneksyon na lahat at bababaran pa natin siya ng 2 oras. Ayan. Ilagyan natin siya ng 105 PSI para makonfirm natin kung talagang wala na siyang leak at bago natin siya babacuumin saka natin kakargahan. So pagkalipas ng 2 oras ay hindi na tinag yung ating gates. Ibig sabihin perfect na yung ginawa natin. So ipaprocess natin ng vacuuming yan at tayo magre. So yan, nag-proceed na tayo ng pag-vacuum. Yan, nakahanda na rin itong ating sprayer na gagamitin. So okay na yan. Nakahanda natin. Sabay para tumusok yung kanyang needle. Yun. Sabay release.
Sabay karga ngayon. Ayun, oh. Ayan. Sarado. Sabay plug tayo. Ayun, kumarga na. Lalagyan lang siya ng 3 PSI. Ang ginagawa ko para madaling pumasok, dahil lumalamig siya, binababad siya sa tubig. Ayan, oh. Kasi lumalamig ng gusto yung tangke. So ayan, oh. Mayroon na tayong 0 PSI. So lagyan pa natin hanggang positive 2. Pero ang talagang karga niya nasa mga negative 1, ganyan. Below 0, sabi nga. Tinigil natin siya sa positive 1. Diyan tayo mag-oobserba. Nakukuha tayong 0.8 amperes. Yan. Naglalaro siya pero pababa na yan. So nilagyan natin ng temperature reading. Tingnan natin kung ano na yung nakuha niya. Kailangan natin makuha to hanggang negative 10. So ayun, nakakakuha na tayo ng positive 9. Ayan. Ang ganda ng heating niya, ayan, oh. So antayin lang natin yan. So ayun ang kanyang temperature, amperes, 0.8 amperes. At ang kanyang karga ay 0 PSI. Ayan. Maganda na ang init ng kanyang filter dryer, ayan. Hihintayin lang natin na ito. Huwag magyayelo to kasi karamihan yung ibang mga nagkakarga hinahayaan na nagyayelo. Hindi dapat na nagkakaroon ng yelo to, yung nagpo-frosty. Sabi nga kailangan walang yelo yan. Yan ang talagang tamang karga ng R600. So maging sa tagiliran niya, ayan, ay okay na yung init niya. So obserbahan lang natin. Halos, ayan, halos naubos na yung laman ng isang tangke natin. So ang temperature natin ay 0. Ayan. Tingnan nyo ang kalagayan ng kanyang suction pagka 0. Ayan, oh. Nag-processing siya rito. So kaya ang karga niya nasa mga negative 2. Ganyan. Ayan. Hayaan lang natin para mag-equalize ng gusto at mabomba niya ng gusto yung refrigerant. Hayaan lang natin siya. So yan, wala na. Ang kanyang pressure ay negative 1 at ang kanyang amperes ay 0.8. So i-open na natin ito, tatanggal natin yung ating gauge. Ako kasi ang ginagawa ko dyan kapag tatanggalin ko na yan, hindi ko inaalis siya ng maandar siya kasi negative yun eh. May tendency siya ay makahigop ng pressure. So yan, tingnan natin yung ating ginawa. Kung husay. Aba, umuusok, oh. Oh. Ang galing, ah. Oh, ayun. Ayan siya. Oh, ayun. Tigas ng yelo. Tigas. Tigas ng yelo. Negative 15 ang temperature natin. So, okay na yan. So, dun po natapos muli yung ating ginawa na naging problema nga po ay nabutas yung kanyang evaporator. At hindi natin, maraming po salamat muli sa inyong patuloy na pag-subscribe sa akin at pag-suporta sa aking mga video. Nawa po yung biyaya at pagpala natin Panginoon ay sumating lahat.